So guys, napakinggan nyo na to. May nag-request nito sa comment section na gawan ko din daw ng napakabilis na summary itong Secret Society ni Papa Dudut. Kasi guys, ito, napakinggan ko na din to. Kasi nag-viral din siya dati kung napakinggan nyo na. Ewan ko kung sa TikTok or sa Facebook, pero nung nakita ko siya na pakinggan nga daw kasi ang creepy nung mga nangyari, pinakinggan ko siya sa Papa Dudut. Tapos, ayun, may nag-comment nga na gawan din daw natin. Tapos, ikikwento ko sa inyo ng napakabilis. Okay. Nag-start to, may isang parang Filipino journalist, hindi ko alam, parang journalist din siya or parang writer. Tapos, nagkaroon siya ng chance na makapag-aral ng economics sa Paris, France kasi nga yung tito niya ay sa diplomat. Tapos, bata pa lang siya na parang magaling na siya mag-imahinasyon, gumawa ng tula or kwento. Pero more on ano siya dark psycho, something like that. Parang, ano kasi siya, atheist. Parang ano siya, hindi siya naniniwala na may God. Ganon yung parang content niya para alam niyo na agad yung context. So, sumali siya sa isang literary contest na napanalunan niya yung contest na yun. Tapos nag-viral din siya doon. Ewan ko lang, yun ang sabi dun sa Papa Dudut ha. Pero sabi, yung ginawa niyang concept nun is all about controversy sa isang pare na lihim na isang serial killer. Tapos parang sabi pa ng mga ibang kandidata na dapat disqualified siya dahil hindi siya nanalo kasi nga yung ganong klaseng concept hindi dapat tinatanggap. Tapos, ayun. Edi, after nun, manalo siya. Ilang araw pa lang, dito nag-start. After nung manalo siya, dun talaga nag-start yung ang daming nangyari na parang, ano ka na, mapapapitik ka. So, ilang araw matapos siyang manalo, nakatanggap siya ng email, tapos yung subject, we can change your life. Ganon yung email. So, akala niya parang MM lang, so hindi niya pinansin. Pero yung email na yon may nakalagay na magsuot ka ng black sa gantong location. Tapos, kasama mo ay mga sikat na tao at makapangyarihan. Kaya wag na wag mong sasabihin kahit na sino. So, parang nung una, hindi niya kasi pinansin. Talagang dinededma niya. Kaya after, kinabukasan agad, parang may isang itim agad na van na huminto sa harapan niya. Tapos dalawang malaking lalaki yung parang kinuha siya, parang kinidnap style ganon. Tapos, ang nangyari, di ba sa loob ng sasakyan, nakilala niya daw si Michaelis or Michaelis. Excuse me. So, ito yung spelling. Tapos, di ba yan? Ganyan. Tapos, isa daw siyang sikat na Greek Cypriot. Di ko alam kung anong basa. Pero, i-search nyo, totoo talaga. Nabanggit talaga sa Papa Dudut si Michaelis daw. Isa daw siyang Greek Cypriot singer. Tapos member nga daw siya nung isang powerful na secret society. Nakilala nga daw sa pangalang parang Illuminati, ganun. Tapos sinabi niya matagal na daw nila secret society na sinusubaybayan yung mga sinusulat niya. Tapos nakita raw nila yung potential nung lalaking yun na parang magiging isa siyang parang manunulat na makaka-influence daw sa parang kasi nga magaling siya. Kaya parang talagang inaayin na siya na nakunin dun sa secret society na yun. Pero tumanggi siyang sumali. Kasi nga sabi niya kahit daw atheist siya, yung atheist nga hindi daw siya naniwala sa God, hindi daw siya para sumamba sa mga demonyo. Yung sinagot niya nung nasa van siya. So, pinagbubugbog si bakla. Tugibugi siya. Ayan. Tapos sinabihan siya ng buong pamilya mo sa Pilipinas, parang gano'n, hindi daw makakatakas, papatayin daw pag hindi siya umano. Eh di syempre, sobrang takot. May ka ba naman patay yung pamilya mo? Eh di go! Eh di nag-go siya, tinanggap niya yung eksena. Eh di ganito, parang 3 days silang inorient tungkol dun sa samahan ng secret society. So, parang ayon sa kanila, parang pinagmamalaki nila, kaya daw nila i-influence yung politics, negosyo, parang science, mga ganun. Tapos lahat daw ng pag-iisip ng buong mundo, ganun daw sila ka-powerful. So, parang lumitas yung mga araw. Kinakabahan siya kasi syempre parang wala na siyang paraan makatakas. Kasi nga parang ganun yung takot sa kanya. Tapos, eto bago daw yung pagtitipon, nag-search pa talaga siya kay Michaelis nga. Yun nga yung sinasabi ko kasi nag-search din ako. Tapos napatunayan niya na totoong sikat talaga yung Michaelis na composer sa Europe. So parang natakot siya kasi nga parang hindi talaga biro. So, parang go. E di, 12 ng madaling araw, ito na. Dinala sila sa loob ng Notre Dame Cathedral. Yun yung sabi. Hindi ko alam kung saan to. Tapos, parang 200 na tao daw yung nandun. May mga nakaitim lahat Accessible. Sumunod ka sa dress code. Tapos,
parang ang daming sikat na artista, yun ang sabi niya. Kaya nga parang narinig ko, seryoso ba? Parang hindi totoo. Eh, nakikinig ka na. Eh di, parang sabi niya, ang daming sikat na artista, may politicians, tapos merong mga manunulat na parang dati niya lang napapanood sa TV, tapos parang nababasa niya lang sa libro, tapos naandun daw sa pagtitipon na yun. So, nagsimula daw yung misa, parang kakaibang misa daw siya na may mga Latin, kung puro bus, tapos may chant na paulit-ulit daw na binabanggit yung pangalan ni Lucifer. Di ba, demonyo? Lucifer ba naman kantahin? Tapos parang sila talaga yung God niya, parang ganun, something like that. So, eto ha, hindi lang siya isa. So, 8 daw silang bagong recruit. Edi, 8 silang nabugbog sa van. Iba-ibang van pa yun. Puga. So, parang pinaharap sila sa altar. Parang pinasumpa yung panata kina Emerald. Tapos pagkatapos, isa-isa nilang hiniwa yung mga palad nila gamit yung kutsilyo daw. Tapos, parang kinolekta daw yung dugo nila sa isang tansong chalice. Yun yung sabi niya, chalice eh. Nakanote sa chalice. Basta, siguro lagayan siya. Tapos, hinalo daw yun sa alak, tapos pinainom sa lahat ng member ng samahan. Parang ganon, di ba? Tapos, parang akala niya, yun yung mas nangyayari. Malamang hiniwa, sakit nun, no? Tapos, ininom yung dugo, tapos, nanginginig sila kasi, biglang may 2 lalaki. Putang ina. Di ba may 2 lalaki na parang humila sa isang, parang umiiyak eh. Tapos nagmamakaawang, yung lalaki papunta sa altar, hinihigit daw nila. Tapos itinali siya habang nanginginig. Tapos humihingi daw ng tulong. So, nagkatitigan pa sila, di ba yung lalaki? Nagkatitigan pa sila. Like, natitigan niya pa na parang nakikiusap na iligtas daw siya, ganun. Eh, syempre, wala siyang nagawa kasi nga, parang naiisip niya pag nakialam pa siya, yung pamilya niya, parang ganun. Tapos, sa harap nilang lahat, tinaas ni Michaelis yung isang parang kutsilyo siguro. Tapos, binaon yun sa leeg ng lalaki. Tapos, tumasik daw yung dugo hanggang dun sa damit habang nangingisa yung katawan niya. Tapos, pinutol yung ulo, winakwak yung dibdib, yung tiyan, hanggang lumabas yung mga laman loob. Ganun daw yun nangyari. Ganun kalala. Tapos, lahat sila bagong recruit. Syempre, bago, parang dura-dura. Tapos yung iba daw nagsasaya na. Sila daw parang nagsusuka, ganun. Tapos, kala nila matatapos na yung ritual doon. Kasi parang style inalay na daw, ganun. Pero isa-isa silang inabutan ng baso na may dugo nung lalaking yun. Tapos pinilit nilang inumin. Parang pinilit sila na inumin nyo yan. Kung hindi, bogi ka. Ang ina ka. Okay, tapos parang ilang seconds pa lang, parang syempre nanginig daw yung katawan niya, tapos umiikot daw yung paningin niya, tapos parang nawalan daw siya ng control niya, tapos bumalik daw, di ba nawalan siya ng control, pagbalik daw nung isip niya, parang yung ulirat niya bumalik, nagulat daw siya, kinakain niya na din yung bitukan ng lalaki, tapos hindi niya namalaya, nakikikain na rin siya dun sa laman ng loob, yung parang nagkaroon na rin ng aso, ganun, parang nag-inasat na rin siya doon. Tapos, yun, after nung ritual, binigyan sila nung sing-sing. Tinawag nilang parang Ring of the Morning Star. Sinearch ko din yun, may lumabas. Tapos, so parang official na silang member, ganon. So, edi fast forward, ang gusto daw gawin, parang ang gustong task na gawin nila is parang maging writer kayo, parang gumawa kayo ng novels or parang books na parang all about na makakapagpalaganap na yung relihiyon, yung tao laban sa relihiyon, gano'n, nang hindi na mamalayan ng tao. Yung parang nai-hypnotize yun. Di ba sa sobrang galing mo nga magsulat, parang habang nagbabasa daw yung tao, nagugulat sila na hindi na sila pala naniniwala sa relihiyon. Ganun pala yung power nung book na sinusulat nila. Something like that. Tapos, ito talaga yung creepy kasi ang creepy talaga. Okay, tapos, pag uwi niya daw ng apartment, paulit-ulit niya daw hinugasan yung dugo. Tapos, umiyak siya kasi syempre naiyak siya dun sa namatay na lalaki. Tapos nung naliligo siya, biglang kumurap yung ilaw. Tapos, kusa lang bumukas yung pinto ng banyo. Tapos, nakita niya yung lalaki sa altar. Yung pinatay niya, yung kinain niya yung laman. Parang dahan-dahan lumapit sa kanya. Like, yung imagine yung dahan-dahan lumapit, tapos nakalaylay yung mga bituka, tapos walang buhay yung mga mata niya. Ganun niya daw nakita. Kaya sabi ko, parang nakakatakot. Siyempre si Papa Dudut talaga yung pagsasabi niya. Sound effect pa. Tapos,
bigla siyang sinakal nung lalaki. Sinakal daw siya nung lalaki habang umaagos yung dugo daw mula dun sa bibig. Tapos pagising niya kinaumagahan, sarado daw yung pinto. Tapos wala daw nangyari, parang, pero hindi nawala nga kasi nga parang totoong nangyari daw. So, di fast forward, hindi daw nagtapos yung lahat doon. Ang nangyari, after ng ilang araw, mga 3 a.m., nagising siya, malakas na kaluskos. Tumatas yung balahibo ko. Wait lang. Parang 3 a.m., nagising siya, malakas yung kaluskos sa labas doon ng kwarto niya. Tapos parang may kung anong pilit na parang umiikot doon sa doorknob, parang pumapasok daw. Tapos may malamig daw na hininga na dumutunti doon sa tenga niya. Di yun, sinindihan niya yung cellphone niya. Sinindihan, di nasunog. Di binuhay niya yung cellphone niya. Pagkabuhay ng cellphone niya, tangina, tumambad daw yung yung parehong lalaki na inalay, naliligo sa sarili ng dalawa, wasak yung dibdib, yung kung ano daw yung bituka, ganun. Kitang-kita niya daw pagkabukas daw nung phone niya, kaya napasigaw siya. Yun yung sabi ni Papa Dudut. Tapos parang nawalan ulit siya ng malay. Siguro sa sobrang takot, girl, makakita ka na girl, may matay ka talaga, ganda mo. So, parang kinabukasan, may nakita siyang, kinabukasan, may nakita siyang poster na nawawalang Muslim na lalaki. Tapos, kumatay yung balahibo ko sa facial hair. Tapos, nung mabasa niya yung parang nakita niya yung lalaki, tiningnan niya, nanginig talaga yung buong katawan niya kasi nga, siya mismo yung pinatay at ginawang alay sa ritual. Like, tapos, yun, tinanong niya kay Michalis, tinanong niya yung tungkol doon, sabi niya, dati rin daw yung recruit, pero tumanggi. So, hindi siya literal na alay. Talagang ganun yung ginagawa kapag tumatanggi ka. Kaya, parang alay din, pero parang ginawa siyang initiation rites kasi may mga bagong recruit daw, something like that. So naisip niya na kung hindi siya pumayag nun, tegi ka, tanggal yung isaw mo sa tiyan, di ba? Pagod. So buti na lang, yun. Natapos niya yung study siya noong 2010 sa tulong. Natapos niya yung 2010 sa tulong or support nung secret society na yun. Parang yung samahan na yun kasi nakapasok siya sa isang gobyerno sa Pilipinas. Doon siya nagwo-work ngayon. Parang doon yung napatunayan talaga na hawak talaga nila yung politiko sa Pilipinas. Kaya nga parang, totoo ba hanggang ngayon? Parang ganun. So, hanggang ngayon patuloy pa rin siyang nagsusulat at gumagawa nga ng parang mga novels ayon sa gusto nila. Tapos kapalit nito nga yung, parang kapalit nun, parang unti-unti niyang pinuputol yung communication niya sa family. Tapos, pinipili niya na lang mamuhay mag-isa kasi nga, parang, syempre, nanay at tatay niya, naiisip niya, parang ayaw niya nga eh. So, ang ginawa niya, hindi na rin siya nag-asawa kasi nga, ayaw niya nang may madamay pa sa lihim na dala niya, yung something like that. So, araw-araw siyang nabubuhay na parang wala nang puso at konsensya kasi nga, hinihiling niya na sana matapos na nga lang lahat. So, parang in-enjoy yung story. Kaya niya daw kinikwento yung lahat ng yon kasi hindi para daw paniwalain kang puking ina mo. I mean, like, di ba parang para lang daw mailabas na daw yung bigat, yung matagal niya daw kinikimkim. Kasi nga, ang creepy, di ba? Parang, tapos ito, inend niya na, parang maaaring isipin daw ng iba na parang katang-isip, conspiracy theory, pero para sa kanya daw, yun daw yung dahilan kung bakit tuluyan daw na bago yung buhay na tapos parang mula daw siya sa isang simpleng writer lang na nangarap lamang daw manalo sa Paris, tapos naging isang taong habang buhay daw nahahabulin ng trauma, takot, tapos sa mga aninong hindi niya daw alam kung totoo ba o bunga na lamang daw ng kasalanan na di mabubura sa kanyang alaala. Ganon niya inan. So parang hanggang ngayon, ayun, nandun pa rin siya sa secret society pero nag-work siya sa isang agency or parang ahensya sa government sa Philippines. Diba? I-search nyo lahat ng names. Kasi guys, lahat ng names na nabanggit, dito doon sa mga nabanggit niya, doon kay Papa Dudut, sinearch ko talaga. Tapos, grabe, legit. May lumalabas talaga. So, parang totoo talaga. So, parang may secret society talaga. Sali tayo. Go. CapCut pasok.